Napakahalaga po mga kapatid yung tinatawag na dambana o altar sa harap ng Diyos. Kapag binasa po natin ang Bible, sa panahon ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, lagi po silang gumagawa ng literal na dambana o altar. At kailangan po sila gumagawa ng literal na dambana o altar. Doon sa kanilang ginawang dambana at altar, doon po sila naghahandog ng mga offering. Sinusunog po nila ang mga tupa, baka, at kapag ito po ay pumapailan lang na po yung usok, nagiging isang mabagong samyu po ito sa Diyos. Kasabay po ng kanila pong paghahandog ng mga best offering, doon po sila dumudulog sa Diyos, nagpapakumbaba, nagpapasalamat, nananalangin, nagpupuri. Kaya ito po'y gustong-gusto ng Diyos na ginagawa ng kanyang mga unang lingkod sa Old Testament. At sa ating pong kapanahunan, napakahalaga po na tayo po ay maitayo po natin ang ating mga dambana sa harap ng Diyos. Kaya po, ang topic ko pong ihahayag sa inyo sa umaga pong ito ay may pamagat na Build Your Temple. In the book of Genesis chapter 12, verse 7, the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Makikita po natin, in the book of Genesis chapter 12 verse 7, nagpakita ang Diyos kay Abram. Hindi pa po siya Abraham noon, Abram pa lang. Nagpakita po siya. At nung nagpakita po siya, sinabi niya kay Abram, "Itong lupaing ito ay ipagkakaloob ko sa iyong mga inapo, sa iyong lahi." May pangako ang Diyos kagad. Ipagkakaloob niya ang lupain na yon sa mga inapo at lahi ni Abram. Yun niya po yung Holy Land, yung Israel ngayon. At nung marinig po yun ni Abram, pansinin niyo po mga kapatid, hindi po kagad ang pumasok kay Abram sa kanyang isip, sa kanyang damdamin ay magtayo siya ng bahay doon sa lupa na ibibigay sa kanya ng Diyos. Hindi kagad ang pumasok sa isip niya at plano niya ay magtayo ng isang farm sa napakarami niyang mga tupa, baka, that time. At doon niya tipunin para gawing isang rancho. Hindi po ganung kagad ang pumasok sa isip ni Abram at naging plano niya. Ano po? Nung marinig niya po iyon, na sinabi ng Diyos sa kanya, ang lupain na yan na natatanaw mo, kinatatayuan mo na napakalawak, ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo. Alam niyo po ginawa kagad ni Abram? Nung marinig niya kagad yung salita ng Diyos na yon, right on the spot, ipinagtayo niya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng isang altar, dambana. Na kung saan yung altar na yon, doon niya susunugin ang pinakamalulusog, pinakamagaganda, pinakamatataba, walang kapintasan na mga alaga niyang baka at alaga niyang mga tupa. Doon siya mag-o-offering bilang handog, pasasalamat sa Diyos. Kasabay po nun, habang yung po'y nasusunog at pumapailan lang ang mga usok, habang nasusunog po ang malulusog na baka, malulusog na tupa, kasabay po nun lumuluhod siya ron at patuloy po niyang gino-glorify, pinasasalamatan, sinasamba, pinasasalamatan ang Diyos. Yun po yung lugar ng dambana o altar na pinagawa ni
Abraham. Kaya po si Abraham ay sobrang kinalugdan ng Diyos. Si Abraham po ay sobrang naranasan ang guidance and protection, provision, blessing comes from our God. Bakit? Sapagkat grabe po yung kanyang pagpapahalaga sa Diyos. Pinangakuan na bibigyan ng isang napakalawak at the best na lupain. Pero ang kanyang unang naging hangarin at plano at ginawa, hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang mga inapo, hindi para sa kanyang mga lahi, kundi para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, ano po ang gusto kong bigyan ng emphasize ngayon sa inyo? Build your altar, not ourselves, not our family, but build your altar for the Lord. Itayo po natin ang mga altar, ang dambana, na hindi po kagad para sa ating sariling kapakanan. Magtayo po tayo ng dambana hindi para sa ating pamilya ang benepisyo. Like Abram, nagtayo kagad siya ng dambana for the glory of our God. In this year 2026, napakaganda po. Napasimulan po natin sa ating mga buhay, even sa ating mga pamilya, sa lahat ng ating gagawin at paplanuhin. Ito ay magkikreate ng isang dambana. Spiritual altar na nakapokus para patuloy na parangalan, papurihan, paglingkuran, pasalamatan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating mga buhay. Sapagkat kapag nakita ng Diyos na lagi natin siyang inuuna, kaya tayo nagbibuild ng dambana, kaya tayo nagbibuild ng spiritual altar, ang priority natin ay ang Diyos ang mabigyan natin ng karangalan, kapurihan, pasasalamat, sapagkat worth it ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The God of Abraham, Jacob, and Isaac. Worth it po siya. Na kung anuman ang meron tayo, we need to understand, anuman ang meron tayo ngayon, lahat ito ay biyaya at pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. We need to understand, even po yung ating buhay, yung kalusugan po natin, kung bakit po tayo ngayon malusog, malakas, nagagawa po natin ang lahat ng bagay na gustuhin natin. We need to understand, because the grace and mercy and goodness of God for us. Kaya po napakahalaga na maunawaan po natin yung buhay nating ito, talento nating ito, lakas nating ito, talents, ability, resources, treasure, or whatever in our lives. Gamitin natin to para patuloy na makapagtayo tayo ng spiritual altar for the glory of our God. Like Abraham. I sad to say, napakaraming Kristiyano. Ang lakas ng katawan, walang sakit. But the question is this, saan niya ginagamit? Saan niya ginagamit ang kanyang lakas, ang kanyang talento? Nakalulungkot. Hindi para sa kapurihan at karangalan ng Diyos. Napakaraming bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. But, saan natin to ginagamit?
Sino ang nag-glorify sa mga bagay na ipinagkatiwala sa ating pansamantala ng Diyos? Baka tayo lang o ang ibang tao. We need to understand na lahat ng mga bagay na biyaya, pagpapala, na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano man yan? Bahay, lupain, ari-arian, sasakyan, ano man yan na biyaya mula sa Diyos. Dapat po yan lahat ay maibalik natin ang kapurihan at karangalan at magamit natin ang lahat ng iyan upang ating ma-structure ang tinatawag na spiritual altar for the glory of our God. Yan po ang naging dahilan kung bakit itinuring na best friend forever ng Diyos si Abraham. Sapagkat nakita ng Diyos, maski po yung kanyang pinapangarap na sariling anak, ay kaya niyang i-offer, ibalik, ihandog, para sa pagsunod ng may katapatan at kasiyahan ng Diyos. Handa siyang magpakasakit, handa siyang masaktan, handa siyang malungkot, pero ang hindi niya kaya ay mabigyan niya ng kalungkutan ang Diyos sa kanyang buhay dahil sa kanyang hindi pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya, sinabi ng Diyos, Abraham, napakabuti mo na lingkod. Kaya yung lupain na yan na napakaganda na natatanaw mo, abot tanaw ng iyong mata, maski yung kinatatayuan mo na yan, ibibigay ko sa iyong mga inapo. Nung marinig ni Abraham yung salita ng Diyos na yon, right on the spot, nag-build siya, nagtayo siya ng altar sa lugar na yon. Upang sa lugar na yon, patuloy niyang walang sawa na sasambahin, pararangalan, papupurihan, pasasalamatan, at hahandugan ng mga matatabang tupa, baka, ang Diyos na alam niyang iyon ay biyaya sa Diyos. Now, ang altar ay hindi lamang pisikal na lugar. Ito ay simbolo ng personal na relasyon sa Diyos at ng ating buong pusong pag-aalay sa Kanya. Yan po ang tinatawag na kahulugan ng spiritual na altar. Meron tinatawag na literal na altar. Yan po yung itinayo ni Abraham. But in our generation, meron pa rin talagang tinatawag na literal na altar. Alam niyo po ba sa ating kapanahunan kung ano ang altar na literal? Ito po ang kinatatayuan ko. Itong stage. Ito po ang literal na altar. Kaya napakahalaga po dito. Pagsasampa ka, pagtatayo ka, tiyakin mo na ikaw sa harap ng Diyos ay karapat-dapat pumanig, sumampa sa lugar na ito. Sapagkat kung sumasampa ka sa lugar na ito, na patuloy kang namumuhay ng immoral, namumuhay ka sa kasalanan, namumuhay ka sa karumihan, na bagamat maitatago mo yan sa harap ng mahal mo sa buhay, sa harap ng tao, pero hindi mo yan maitatago sa harap ng Diyos. Ito ang pisikal at literal na altar natin. Itong lugar na ito. Kaya napakahalaga, kapag sasampa tayo dito, dadako tayo dito, tayo patuloy na magiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos, patuloy na maghahandog at mag-aalay ng papuri at pasalamat sa Diyos.
Ako po pag nakatsinelas, mananalangin sa lugar na ito, umaga, gabi, hinuhubad ko po yung tsinelas ko. Never po ako sumasampa na nakatsinelas dito. Dahil itinuturing ko po ng lugar na ito ay dambana at altar sa harap ng Diyos. At sa lugar na ito ay wala pong ginagawa ang inyong pastor kundi umiyak at lumuhod lang magpasalamat at manalangin. Araw, gabi. Sapagkat ito po ang literal na altar sa simbahang ito. Kapag tumama po ang puso ng lingkod ng Diyos at tumatama ang kanyang pamumuhay sa harap ng Diyos, kung ano po yung atmosphere sa lugar na ito, dadaloy po yan sa kabuuan ng lugar na ito. And now, why it is important to build an altar? Handaan niyo po yan. Bakit napakahalaga na magtayo tayo ng altar? Hindi para sa ating sarili, hindi para sa iba, kundi ang itatayo nating altar for the glory of our God. Napakahalaga po. I want to encourage to all of you in this year 2026, makapagtayo tayo ng best altar para sa kapurihan at karangalan at kasiyahan ng Diyos. Okay, number 1. Altar of worship and acknowledgement of God. Ito po yung napakahalaga na ma-build po natin. Napakahalaga na patuloy po nating maitayo, ma-build ng ating mga sarili para sa Panginoon. Ang tinatawag na altar of worship and acknowledgement of God. Dambana ng tunay na pagsamba at pagkilala sa kapangyarihan, kabutihan, katapatan, kabanalan ng Diyos. Sapagkat kapag ito po ay na-build natin sa ating mga buhay, meron pong kakaibang mai-experience at mararanasan ang bawat isang tunay na nakapagbibuild ng napakaganda, napakalinis na altar of worship for the Lord. Tingnan niyo po, sa Exodus chapter 20 verse 24. Basahin po natin. Gumawa kayo ng altar na yari sa lupa at doon ninyo susunugin ang inyong mga handog para sa kapayapaan. Sino po may sabi niyan? Ang Diyos. Sino ang inuutusan? Ang kanyang mga lingkod. Sila Moises, ang mga Israelite. Gumawa kayo ng altar na lupa. And then after that, kapag nakagawa na kayo, doon nyo ihahandog sa akin ang pinakamatataba na tupa, kambing na mga alaga ninyo. At yung mga handog ninyo para sa kapayapaan. That time sa Old Testament, sila'y nag-o-offering pa ng offering for peace para makapamuhay sila ng may kapayapaan. Walang sagabal. Walang salot, walang gulo. Nag-o-offering sila sa Diyos ng offering for peace. Bukod pa po yung mga ibang offering nila para sa Diyos. At ano po ang sabi? Doon ninyo ako sasambahin sa lugar na ituturo ko sa inyo. Ako'y paparoon
at pagpapalain ko kayo. Nakita nyo? Nakita niyo po ang purpose ng Diyos kung bakit po sila pinagtatayo ng isang lupa na dambana, isang lupa na altar, dahil ang gusto niya doon siya hahandugan ng mga matatabang tupa, baka, at kapag sila naghahandog na, kasabay noon ang gusto ng Diyos, doon sila sasamba, doon sila magpupuri, doon sila magpapasalamat, kasabay na kanilang handog. At kapag nakita ng Diyos na tama yung kanilang ginawa na altar, tama yung kanilang paghahandog, tama yung kanilang pagsamba sa Diyos, may pangako ang Diyos. Ano yung pangako ng Diyos? Ako ay paroroon doon sa lugar na yon kung saan kayo sumasamba sa ginawa niyong altar. At kapag nakita ko ang inyong tunay na pagsamba sa akin, pagpapalain ko kayo. Hallelujah! Kaya napakahalaga mga kapatid, ang tinatawag na build your altar. Altar ng tunay na pagsamba. Kung kaya niyong gumawa sa inyong mga literal na bahay ng isang prayer room, sa bahay niyo na yon, gagawin nyo yon para doon lang kayo mag-o-offer ng pagsamba, pasasalamat sa Diyos. Sa isang prayer room na yun ay very private yung lugar na yon na itinayo nyo para doon nyo patuloy na sasambahin, papupurihan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, doon ako sa lugar na yon. Mararanasan nyo ang aking presensya. At kapag nandoon ang presence ng Lord, sabi ng Diyos, another promise niya, pagpapalain ko kayo. Mga kapatid, in this year 2026, napakaganda. Build your altar. Kung hindi ka makapagtayo ng literal na altar, siguraduhin mo, sa buong taon ng 2026, maitayo mo ang altar ng pagsamba sa buhay mo na nagmumula sa puso mo, na ang focus lang ay patuloy mong sambahin, parangalan, papurihan ang Diyos sa buhay mo. Siya lagi ang priority mo. Sapagkat ibinibuild mo, itinatayo mo ang tinatawag na spiritual altar. Walang iba kundi ang altar of worship and acknowledgement to God. Na kinikilala mo siya na pinakamataas na persona na hindi nakikita pero napakamakapangyarihan. Kinikilala mo ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan. Nakarapat dapat talaga consistent na patuloy mo siyang sasambahin, pararangalan, papupurihan sa bawat oras, bawat saglit ng iyong buhay. But I sad to say, bakit ba tayo nagpupunta ng church sa building na ito, sa lugar na ito, in reality? Para pasalamatan, para sambahin ang Diyos na buhay. But I sad to say, napakaraming tao, wasak ang altar of worship. Bakit? Sapagkat mas higit niyang pinapahalagahan, binibigyan ng importansya ang mga bagay sa buhay niya na hindi makapagbibigay ng konektado na pagsamba sa Diyos. Napakahalaga po na yung araw ng linggo, isa lang po ito sa part ng ating buhay. Araw ng linggo, pumupunta po tayo sa literal na lugar, sambahan, kung saan, ano po ang isang purpose para patuloy na sambahin, pasalamatan, papurihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano ang pangako ng Diyos? Kapag nakakita siya ng tamang pagsamba, doon siya sa kanilang kalagitnaan. And then after that, idadaloy niya ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa Kanya sa bawat isang tunay na sumasamba sa Kanya. Build your altar.
Huwag mong hahayaang wasak. Huwag mong hahayaang ang altar mo ng pagsamba ay nakabuwal, nakabagsak, wasak. Kapatid, ang sabi ng Diyos, ipagtayo niyo ako ng altar. At doon sa altar na itatayo niyo, doon kayo mag-alay at ako'y dudoon at pagpapalain ko kayo. Kaya pala ang mga tunay na mga anak at lingkod ng Diyos, whether you like it or not, the favor and provision and blessing, hindi kayang pigilin. Ihuhugos ng Diyos ang pagpapala sa bawat isang anak ng Diyos, naglilingkod sa Diyos na tunay na nagtatayo ng napakalalim na altar of worship sa Diyos. Kaya mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit napakahalaga na makapagtatayo tayo ng altar of worship and acknowledgement to God. Sapagkat meron siyang pangako. Sasamahan niya. Dudoon siya sa kalagitnaan ng ating mga buhay kapag tayo po pala ay patuloy na ibinibuild natin, pinatitibay natin ang pundasyon ng altar of worship sa ating mga buhay. Hallelujah! Praise God! Praise Jesus! Kaya ako po ay sobrang nagpapasalamat sa Diyos nang ibinigay sa akin ang mensaheng ito. Naunawaan ko, naintindihan ko, in spiritual meaning, napakahalaga pala sa Diyos ang altar sa kanyang harapan. Baka po mamaya, abalang-abala tayo sa maraming bagay. Hinahabol natin ang oras, kapos at gahol tayo sa maraming bagay na ginagawa natin. Sobra nating sipag, walang masama doon. Pero ang nakalulungkot, yung altar of worship na napakahalaga sa Diyos, nakalulungkot, giba, wasak, nakatagilid, sapagkat hindi natin binibigyan ng atensyon, priority, ang tinatawag na altar of worship and acknowledgement to God. And I hope, I believe, sa Jesus Christ, the freedom and highly favored church, magsisimula tayong lahat. Amen! Magsisimula tayong lahat. Kukumpunihin natin. Huhukayin natin ang pundasyon ng altar ng tunay na pagsamba sa harap ng Diyos. Patitibayin natin ang pundasyon. Pagagandahin natin ang structure ng altar of worship and acknowledgement to God. Siya ang patuloy nating iprioritize sa ating mga buhay. Siya yung ating patuloy na magiging priority sa ating mga buhay. Ang patuloy na pagbabalik ng mataas na pagsamba na may katapatan, may kalinisan ng puso, isip, at may kalinisan ng buhay sa bawat araw na ating ginagawa sa kanyang harapan. Second point, altar of prayer and encounter with God. Ito po yung altar ng pananalangin. At sa ating pong altar na pananalangin, masidhing pananalangin, ay minimithi nating patuloy na maranasan
ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos. Pananalangin po na talagang hindi niraraos. Pananalangin po na ayon sa gabay at udyok ng banal na Espiritu. Salamat sa Diyos sapagkat sa mga nakaraang taon, wala po tayo naging donwats. But thank God, sa pagpasok ng year 2026, tayo po ngayon sa church na ito ay nagkaroon ng donwats, pananalangin ng madaling araw, pagpupuri ng madaling araw, pagme-meditate ng salita ng Diyos sa madaling araw. Isang way po yan para po ma-build po natin ang altar of prayer. I want to testify. Ito pong pagpasok ng year 2026. Bago ko pa lang po matanggap yung message nito sa Lord, ibinild ko po yung prayer life ko. Naalala ko po yung sabi ng Lord sa mga alagad kay Peter, kay James, kay John. Nung sinama po niya ito sa burol para manalangin. At siya po ay lumayo ng isang pukol na bato at iniwanan yung tatlo. Nung balikan niya po yung tatlong alagad niya, natutulog. Sabi ng Panginoon, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang laman ay mahina, pero ang espiritu ay lagi nakahanda. Muli po niya iniwanan yung tatlo. Pagbalik na naman po niya, tulog na naman po yung tatlo. Sabi po ng Panginoon sa tatlong alagad, ano ba naman kayo? Hindi man lang ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? Niremind po sa akin yun ng Holy Spirit. Kahit isang oras man lang. Minsan po kung mag-pray tayo, nagmamadali pa tayo. Nag-aapura tayo. Sabi ng Lord, kahit isang oras man lang. So meaning to say, kapag pala tayo'y mananalangin, ang minimum pala ng ating uubusing oras, dapat isang oras man lang. Alam niyo po bang mga Koreano kung manalangin, pinakamahina, 5 oras. Kaya sabi ko, Lord, nakakahiya. Minsan nag-aapura ako manalangin. Kaya po, every time ngayon napapasok po ako sa lugar na ito, morning and afternoon or evening, isang oras man lang minimum, gusto kong makapanalangin sa Panginoon. Every time po yun. Kahit isang oras man lang minimum. Yun pala, in spiritual aspect, yung pala'y unti-unti na naitatayo natin ang altar of prayer natin. Kasi nababago na po yung dimension ng ating prayer life. Hindi ka na nag-aapura. Iniisip mo na mula sa isip at puso mo, by the leading of the Holy Spirit, yung napakaraming dapat ipanalangin. Ganun po ang Panginoon. Sa pagitan po ng alas 2 ng madaling araw, alas 3 bumabangon siya. Mark chapter 1 verse 35. He wake up early in the morning and he go to Solidarity Place and he pray. Iniiwan niya yung lugar na kanyang tinulugan. Pumupunta siya sa isang tahimik na lugar, mag-isa. At doon ay nananalangin sa kanyang Ama hanggang sa pagbukang liwayway. Ang ating Panginoon po, ang tunay po na nagturo ng tinatawag na Don't Watch Prayer. Siya po ang original. Madaling araw, early in the morning, he wake up. Consistent po yun. Consistent. Hindi po pag gusto lang niya. Kaya po yung ginagawa po nating Don't Watch, biblical po yun. Ang founder po nun walang iba kundi si Jesus.
Ang mga Koreano, araw-araw po nagdo-Don Watts, hindi po once a week. But thank God, dito po sa church na ito, once a day lang po, once a week lang po. I hope, dumating po ang time, magkaroon tayo ng matinding desire. Meron po tinatawag na corporate prayer. Yan nga po yung ating pong kinandak na Don Watts. Ako po, pinipilit ko po araw-araw na makapag-Don Watts dito po sa lugar na ito. Pinipilit ko po yung kahit puyat ako. Loobin ng Lord na maging consistent. Kayo po ay once a week ko lang pong ini-encourage na makarating sa lugar na ito. Pero po ang inyong pastor, ang goal ko po talaga, araw-araw, makapunta sa lugar na ito para makapanalangin, makapagpasalamat, makasamba sa Diyos sa napakaagang oras. Build your altar of prayer. Palalimin po natin ang pundasyon ng ating prayer life. Na kapag kinakausap mo ang Diyos, talagang nakakonsentrate lang tayo sa Kanya, walang ibang iniisip. At sa ating mga panalangin, hindi tayo nakapokus sa ating sariling pangangailangan, kundi nakapokus tayo kung ano ang nangyayari sa ating bansa, sa ating mga leader, sa ating mga kapatid, sa ating pamayanan. At talagang nagiging daluyan talaga tayo. Nagiging intercessor tayo. Iniiyak natin yung sitwasyon ng ating bayan, yung sitwasyon ng ating kapatid. Hindi tayo nakapokus lang sa ating mga sarili. Yan ang gustong makita ng Diyos sa ating prayer life. At kapag ganyan na po ang nangyayari sa ating prayer life, ibinibuild mo ang iyong altar ng pananalangin sa harap ng Diyos. 2 Chronicles chapter 7 verse 1. Nung maipagtayo ni Solomon ng napakagandang templong literal ang Diyos. Napakagandang templo. Wala na pong tatalo pa sa templong itinayo ni Solomon na literal para sa Diyos. Napakaganda, napakahusay. Ang mga ginamit na mga materyales, matitibay na mga kahoy na sedro, nagmula pa sa ibang bansa. Napakakapal, napakalitibay, na parang kamagong ang tibay ng mga kahoy na sedro. Mga materyales pertes. At ang pagkakagawa, hindi dapat bara-bara. May tamang sukat. Hindi pwedeng tatapyasin. Dapat sagrado ang gagawing tabas. May tamang sukat na ibinigay ang Diyos kay Solomon. Dapat lahat susundin sa pinakamaliit na mga anggulo ng pagtatayo ng templo ng Diyos. Dapat ito'y gagawin ng buong ingat, hindi bara-bara. Sapagkat yung templong itong gagawin itatayo ay para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi para sa tao. Ganon pinahalagahan ni Solomon ang templong ipinatayo niya sa Diyos. At ang mga dingding, ang mga upuan, ay tinapalan ng purong lantay na ginto. Ang mga kasangkapan, kubyertos, ay purong lantay na ginto na nasa loob ng templo ng Panginoon na ipinatayo ni Solomon. Ngayon, eto po, nung nayari na po yung templo na ipinagawa ni Solomon, na kung ilang taong ginawa, sa sobrang kailangan talagang pulido, sobrang ingat. Ito na po. Yari na. I-dedicate na sa Diyos ang napakagandang nayari na templo ng Diyos na walang makahihigit hanggang ngayon. Sabi po sa 2 Chronicles chapter 7 verse 1, pagkatapos manalangin ni Solomon, nung yari na po yung templo, hando na po ang kanyang mga tauhan, sundalo, mga mamamayan ng Israel, sama-sama.
Ang ginawa po ni Solomon, siya po ay nanalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maaaring sa kanyang panalangin, ipinagpasalamat ang bagay na yon na ginawa nila para sa Diyos. Nagpuri at nagpasalamat si Solomon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nung marinig ng Diyos ang panalangin ni Solomon, ano po ang nangyari? May apoy na bumaba mula sa langit. Tinupok ang mga handog at ang templo ay napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Listen carefully. Hindi po bumaba ang apoy sa mga handog nila. Hindi po bumaba ang glory ng Diyos sa templo habang hindi narinig ng Diyos ang personal prayer ng kanyang lingkod na si Solomon. Yun po ang naging fulfillment ng paghahandog nila ng isang napakagandang templo at paghahandog ng mga mahatabang baka, tupa sa harap ng Diyos. Nung si Solomon ay nagpray, na nanalangin, maaring buong pagpapakumbaba, nagpuri, nagpasalamat sa Diyos. Ano po ang ibig kong sabihin? Lagi pong pinapahalagahan ng Diyos ang bawat panalangin po natin. Kung papaano po natin itinatayo ang ating pong prayer of life or altar of prayer sa harap ng Diyos. Kapag nakita ng Diyos, tama ang laman ng puso at isip natin. Kapag nakita ng Diyos, tama ang way of living natin day after day, may apoy na bababa mula sa langit. Na yung apoy na yon ang patuloy na pupuspos, magpapainit, magpapaalab sa ating pag-ibig, pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. And then after that, na bumaba ang apoy mula sa langit sa pamamagitan ng Diyos, bababa ang glory ng Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Magniningning tayo. Magliliwanag tayo. Kahit saan ka mapunta, iba ang magiging aura mo. Makaiimpluwensya ka, hindi ikaw ang maiimpluwensyahan ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos. You are a great influence for other people. But I sad to say, napakaraming Kristiyano, sa halip na sila ang maging impluensya, sila ang naiimpluwensyahan kapag nadikit sa mga taong hindi sumusunod sa Diyos. Bakit? Kasi yung glory ng Diyos wala. Bakit? Kasi wala siyang altar of prayer. Wala siyang panahon manalangin. Wala siyang kaseryosohang manalangin. Busy siya sa maraming bagay. Papaanong bababa ang apoy? Sa Acts chapter 2, nung bumaba ang dilang apoy sa mga unang mga mananampalataya kasama ang mga alagad, doon na bago ang mga ugali nila. Doon na bago ang kanilang mga pamumuhay. Nung bumaba ang apoy, ang dilang apoy sa ulo nila, napuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Doon na bago ang kanilang mga desire. Kapag naitatayo natin ang altar of prayer sa ating buhay,
may apoy na bababa sa ating mga buhay. At kapag bumaba ang apoy sa ating mga buhay, hindi mo yan kayang pigilin. Ang gusto mo lagi maglingkod, sumunod, magbasa ng Bible. Ang gusto mo lagi manalangin, magsumamba, mag-worship. Ang gusto mo lagi ay ang mga gagawin mo, ay ang mga bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos na buhay. Kasi naglalagablab ka, on fire ka, kasi may apoy, may spiritual fire na mula sa langit na bumabagsak sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Pasilin niyo po ang mga Kristiyano na dati napakainit, pero ngayon nagpo-frozen. Pasilin niyo po, nawawalan ng oras sa mga bagay para sa Diyos. Wala nang ganang sumamba. Wala nang ganang manalangin. Wala nang ganang mag-share ng Word of God. Wala nang ganang maglingkod. Dry na. Bakit? Walang apoy. Bakit walang apoy? Wala yung glory ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit wala yung glory ng Diyos sa kanyang buhay? Wala siyang altar of prayer. Wasak, bagsak. Kaya napakahalaga po mga kapatid yung tinatawag na spiritual altar of prayer sa ating mga buhay. Build your altar of prayer in your life. Today, not tomorrow. Today, build your altar. Kapag na-build po natin yan, mahirap. Mas madali po ang magturo kaysa manalangin. Tatapatin ko po kayo as a pastor. Mas madali ang mangaral kaysa manalangin. Pero pag unti-unti na-build natin ang altar of prayer sa ating mga buhay, lagi kang sabik, lagi kang uhaw, talagang grabe yung prayer life mo na ginagawa, consistent. Babagsak ang spiritual fire sa buhay mo, sa buhay ko. Maglalagablab ka. Makaka-influence ka. Hindi ikaw ang mai-impluwensyahan. Ikaw ang makaka-impluwensya sa pamilya mo, sa mga kapwa mo, sa kaibigan mo. Bakit? Meron kang apoy. Kapag nag-aapoy ka na, yung glory ng Diyos sa iyo. Magliliwanag ka. Maiiba aura mo. Maiiba ang sinasabi mo. Maiiba ang laman ng isip mo. Maiiba ang laman ng damdamin mo. Maiiba ang way of living mo. Mamumuhay ka ng may kabanalan, may kalinisan. Kamumuhian mo ang kasalanan. Kamumuhian mo ang karnal na buhay. Kamumuhian mo, mandidiri ka sa kalaswaan. Mandidiri ka sa mga immoral na pamumuhay. Bakit? Kasi yung glory ng Diyos, yung spiritual fire, ay sumasa iyo na. Because you build an altar of prayer in your life. Hallelujah. Praise God. Bumagsak ang apoy mula sa Diyos, mula sa langit. Bumagsak ang glory ng Diyos doon sa loob ng templong ipinatayo ni Solomon nung matapos manalangin ni Solomon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na sa ating mga buhay, yung mga personal prayer life natin na walang ibang nakakaalam. Kaya sabi ng Lord, kung mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto. Yun yung gustong panalangin ng Diyos na personal. Na walang nakakaalam. Ikaw lang at ang Diyos. At nagagawa iyon sa panahon ng napakaagang oras ng madaling araw. Kasi wala pang gising. Tulog lahat. Tulog lahat. Maski yung mga kasambahay mo, naghihilik.
Tulog lahat. Pero ikaw bumabangon sa oras na napakaaga. Kasi ibinibuild mo, pinatitibay mo ang pundasyon ng iyong altar of prayer for the Lord. Pag ganun lagi, whether you like it or not, maglalagablab ka. Mag-aapoy ka sa pag-ibig mo, sa pagsunod mo, sa pagmamahal mo sa Diyos. Kahit ano yung nararanasan mo, kahit ano yung mga hadlang, magpapatuloy ka. Bakit? Kasi meron kang spiritual fire from heaven. And then after that, yung glory ng Diyos sa iyo. Kasi kinalulugdan ka na ng Diyos. At yun ang napakasarap na nabubuhay tayo sa ibabaw ng lupa. Kahit ano yung ating ginagawa sa buhay, kasama natin ang glory at presensya ng Diyos. Yun na po yung isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi po ang epekto ng glory ng Diyos, isang mapayapang kaisipan, isang maligayang damdamin na walang galit, hinanakit, sama ng loob. Bakit? Kasi nananahan na sa iyo ang glory at presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag nakita ng Diyos ang ating buong pagpapakumbaba, na patuloy na pagsamo, pananalangin, na may malinis na puso at isip, may malinis na pamumuhay, kapag tayo nagsasama-sama sa lugar na ito na nananalangin tayo ng madaling araw, bumabagsak ang apoy, bumabagsak ang glory at presensya ng Diyos. Na hindi mo kayang maintindihan, yung nararanasan natin ay hindi kayang itapat sa kayamanan at kaligayahan ng mundo. Kaya po, patuloy lang po tayo. We build of altar of prayer. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtatayo natin, pagpapatibay natin ng altar ng panalangin, diyan tayo sasamahan ng Diyos na buhay. Napakasarap na ang Diyos ang kasama natin sa lahat ng ating lakad, sa lahat ng ating plano, sa lahat ng ating ginagawa. Kasama natin ang Diyos. Praise God. Last point. Altar of prayer with faith. Kailangan ma-build po natin ang altar ng panalangin na may pananampalataya. Kasi maaaring manalangin ka, manalangin ako, pero panalangin lang, pero lumabas lang sa bibig, naisip lang, pero hindi naniniwala doon sa ating ipinapanalangin sa harap ng Diyos. Church, we need to understand na kapag tayo ay nananalangin, sumasamo sa Diyos, maniwala ka. Maniwala ka sa mga bagay na hinihiling mo. Kapag nakita ng Diyos, yung mga panalangin mo ay merong napakatibay na pananalig, sa tulong ng Diyos, mangyayari nga kung ano ang hinihiling mo. Kaya lang nakalulungkot, may mga Kristiyano, hindi pa dumudulog, hindi na siya naniniwala sa mga bagay na imposibleng mangyari. Yun ang nakalulungkot. Hindi pa siya dumudulog sa Panginoon, pero yung mga bagay na alam niyang napaka-imposibleng mangyari, ay hindi niya talaga pininiwalaan. Kaya napakahalaga po na ma-build po natin ang tinatawag na altar of prayer with faith. Ang inyong pastor ay yan lang po yung aking tinatayuan lagi. Sa bawat panalangin ko, kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo
maaari mapagkakamalan niyong lumuluwag ang isang tornilyo ng inyong pastor. Maaring pagtatawanan niyo, kukutyain niyo na patalikod kapag hindi na kayo nakaharap sa inyong pastor. Kasi napaka-imposible ang mga bagay na pinaniniwalaan ko at idinudulog ko sa Diyos. Napaka-imposible. Pero mga kapatid, alam niyo ba, gusto lang makita ng Diyos sa atin na itinatayo natin ang altar of prayer with faith sa ating mga buhay. Yun niyo mga kapatid. In the book of Matthew 21 verse 22, Jesus Christ said, "If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." Sino may sabi niyan? Hindi po apostol. Ang ating Panginoong Hesukristo. Listen carefully. Tumingin po kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, kung mananalig ka, kung maniniwala ka, tatanggapin mo ang anuman na hinihiling mo sa iyong panalangin. Yan ang dahilan kung bakit parang nawawala sa sarili ang inyong pastor kapag merong mga sinasabi na vision. Bakit? May pinanghahawakan ako na salita ng Diyos. Mismong ang Panginoon ang may sabi. You can build right now of your altar of prayer with faith. Tanggalin niyo po yung pag-aalinlangan. Mula po yan sa dyablo. Tanggalin niyo po yung lahat ng pagdadalawang isip. Mula po yan sa kaaway. Kaya po yung lugar na ito, 30 million. Opo, napaka-imposibleng mabayaran natin to. Napaka-imposible. Pero kung maniniwala tayo sama-sama, sa ating sama-samang pagdulog, pananalangin, ng buong puso, buong kapakumbabaan, naniniwala tayo sa magagawa ng Diyos na ito'y kayang ibigay ng Diyos para sa kanyang ministeryo ng Jesus Christ, the freedom and highly favored church. Matatanggap nga natin, mararanasan natin. Kailangan lang natin manalig. Kailangan lang natin maniwala sa magagawa at kapangyarihan ng Diyos. Sa lahat ng ating hinihiling, ang Diyos ang may sabi, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Mga kapatid, ang kailangan lang, ma-build po natin ang ating mga altar ng panalangin na may pananampalataya.